A blessed morning, everyone. Welcome to our Everyday God, Day 1122, titled From Impurities to Pure. Samahan po ninyo akong basahin ang unang Korinto chapter 5, verse 1 to 2. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama nyo ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Verse 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang naturang lungsod ay bantog sa kaunlaran, sa pangangalakal at kabihasnan. Ngunit kilala rin sila sa immoralidad na laganap doon at sa dami ng mga relihiyon na umiiral doon. Ang pakikipagrelasyon sa hindi mo asawa ay malaking kasalanan sa paningin ng Diyos. Maging ang pakikipagrelasyon ng lalaki sa kapwa lalaki at babae sa kapwa babae. Ito ay immoral. Maging sa kapanahunan natin ngayon, ito ay nangyayari. Kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ang ganitong relasyon. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Mababasa po natin sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23. Naway lubos ang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Mababasa natin sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahati. Verse 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Dito po makikita natin ang maraming impurities sa ating buhay kahit tayo ay Kristiyano na. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Gawin nating pure heart ang ating puso upang manahan ang banal na Espiritu. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all.